Come on, let's praise Him. Let's magnify and glorify the name that is above all names. Hallelujah. He's the King of all kings and Lord of all lords. And His name is Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. As we remain standing, like to express my profound gratitude, of course, to our Lord Jesus Christ for allowing me and my wife to come to your beautiful place to worship with you in spirit and in truth. Of course, sa ating buting pastor, dahil kung di niya kami inibita, di kami makarating dito. So thank you, Pastor Kevin and your wife and the whole ECF family. Congratulations and happy 14th church anniversary. What a blessing to be in the house of the Lord. We all believe that there is peace, joy, blessings, healings, miracles, everything in the house of the Lord. I am here to join your revival. I am here to join your success and your victories. And it's all because of souls. Man, reason why we got pastors here, because of souls. Kung wala na mga kapatid yung ating kabigatan sa mga kaluluwa, maaring wala na tayo dito. Pero purihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga pastors. Thank you for joining with us. Of course, ang ating presbyter ng Section 1, Pastor Roger Aquino and his wife and family. Amen. And Pastor Herbert, Pastor Arnel, Pastor Brian and family, and Alcor Church. Gandang tingnan na naka-uniform. Praise God. Hallelujah. So, let's come to the words of the Lord, mga kapatid, no? Dahil ito yung inantay natin. At pagkatapos nito, ako na lang ang naging hadlang sa ating hapunan, mga kapatid. Salamat sa ating praise team, sa ating musicians. Wonderful, beautiful singing for the glory of God. The anointing makes the difference. And we understand, amen, the Lord is coming so very soon. Sa ating mga bisita, just feel relaxed. Enjoy the presence of the Lord. And don't go home without accepting the Lord today. Because today is the day of your salvation. The reason why the Lord bring you here, because God has a plan and plans for your lives. Amen. Salamat. Bisag nata sa Qatar, naman day Bisaya agyapong kanta. Naman day ako'y singgit-singgit, dagan-dagan, lukso-lukso. Murag daghang mga Bisaya sa langit, ani, Pastor Roger. From the book of 2 Corinthians, chapter 1, verse 22, Ephesians 1:13, and Ephesians 4:30, and Jude, verse 24 and 25. And the word of the Lord says, who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. Verse 13, in whom ye also trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Praise God for the Holy Spirit. Jude 24 and 25, now unto Him that is able to keep you from falling, and to present you
both now and forever. Amen. Tayo pong lahat ay mananalangin, mga kapatid, for the blessings and the power of the Lord to move in this place. God, in Jesus' name, nabasa't narinig, Panginoon, ang tinapay ng buhay sa aming harapan. At dalangin po namin, O Diyos, na ito po ay maging isang simbolo ng iyong kapangyarihan. Lord, sa iglesia na iyong itinayo dito sa lugar ng Duha, patuloy mong pagpapalain. Patuloy mong gagamitin ang iyong mga lingkod, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa na iyo pong ililigtas bago po tutunog ang trompita at kaming lahat ay kukunin mo at dadalhin doon sa kaharian ng langit. To everyone, Lord, I pray, bless their hearts, their minds, and their understanding to receive your words for your glory. In Jesus' name we pray. And everybody say amen and clap your hands to the Lord. God bless at makakaupo na po kayong lahat. Salamat, may nag-iwan ng cellphone. Sa akin na siguro ito. Alright. Preaching on this 40th church anniversary ng Iglesia ng Diyos dito po sa Doha, Qatar. The topic that says, sealed and kept by God until the day of redemption. Sinasilyuhan at iningatan ng Diyos hanggat sa pagdating ng araw ng katubusan. We are waiting for the coming of the Lord. And we have the greatest assurance and guarantee that the Lord is coming so very, very soon. Nakita natin ang iba't ibang uring kaganapan sa ating kapanahunan ngayon. But please understand, mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos naghahanda ng lugar para sa ating lahat. Na ang lugar na yan, inawit kanina, wala ng sumpa, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng pag-iiyakan, kundi yan ay buhay na walang hanggan. Amen. A place called no more. No more pain, no more sickness, no more tears, no more diseases, but we will be with the Lord forever and ever. Clap your hands to Jesus and shout, praise the Lord. Man, I am so happy na makita ang gawain ng Panginoon dito sa lugar ng Doha, sa panguna ng ating former pastor, nandoon na sa Canada, and praise the Lord for the man of God and his wife and all the church leaders na nagpapatuloy, mga kapatid, na ang gawain ng Diyos ay lalong palalakihin. We understand, mga kapatid, yung prophecy doon sa Pilipinas na isang bulang apoy na nahulog o bumagsak doon, mga kapatid, sa Pilipinas. Doon mismo yan sinabi sa ating headquarters church noon, doon sa Makati. At yung bulang apoy ay biglang kumalat. Ang bawat apoy na maabutan at mabagsakan ay magliliyab ang apoy. At bawat pagliyab, lilipat naman yung apoy. At ang bawat lugar ay nagkaroon at nakita na ang buong mundo ay nagkaroon ng apoy. Hindi apoy na susunugin ang tao, kundi apoy sa banal na espiritu, nagsimbolo ng revival. And I am here to tell you, revival is moving in this place. Come on, be thankful, Filipinos, that we belong to this end-time revival for the glory of God. Kaya 2 years ago, pumunta doon si Sir David Bernard
Si Sir Howell, ang ating mga leaders, mga kapatid ng USA, pumunta sa Pilipinas. Nagkaroon ng Philippine Summit doon sa Dusit Hotel, mga kapatid. At sila mismo ang gumawa ng programa. Hindi kami kasali mga programa. At pagpunta namin doon sa conference room, ang nakalagay sa streamer or tarpaulin, nakalagay doon, "Reaching the world through the Filipinos." Kayong mga nandito, galing sa Pilipinas, may dalang apoy. Amen. Bawat Pilipino, Pastor Roger, na pupunta sa ibang bansa, nagdala ng revival. Amen. Ang Pilipino ay gagamitin ng ating Panginoon. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na ordinaryo ka lang. Pinadala ka ng Diyos. Sabi ni Sir Buckland doon sa Thailand, sa Asia Pacific Evangelism Summit, sabi niya, "You are scattered yet sent by God." Nagkalat kayo sa buong mundo, pero pinadala kayo ng Diyos. Ang una, ang reason is for monetary purposes. Trabaho, sweldo para sa pamilya sa Pilipinas. Pero hindi nagtagal, kayong mga nandito at nasa buong mundo, ginagamit ng Diyos. Bakit po? Ayon sa sinabi ng Biblia, you are sealed. Silyado ka. At iningatan ka ng Diyos hanggat sa pagdating ng araw ng katubusan. Huwag tayong matakot. Dahil yung salitang silyo, meron pong ibig sabihin dyan, mga kapatid. The word seal, sabi po dito, something that confirms, guarantee, assurance, and authorization. Wow! Hallelujah! I preach a subject that says, the saints guarantee. Yung garantiya na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung maglilingkod man lang tayo sa Diyos na walang kasiguraduhan, itumigil na tayo. Kaya nga sabi niya Apostol Pablo, kung si Kristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay, yung ating panampalataya ay walang kabuluhan. Umuwi na tayo at matulog tayo at kumain at mag-inom. Pero meron akong magandang balita sa inyo. Si Jesus ay hindi nanatili doon sa libingan. Siya ay nabuhay muli. Kaya meron tayong pag-asa. Meron tayong tagumpay na gagawin ang ating dakilang Panginoon. Mga anak ng Diyos, hallelujah, silyado kayo at iningatan tayo ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron tayong simbahan sa Southeastern Mindanao. Dumaan ang lindol 6.8 or 0.9 doon sa Oriental Banda. Napakalakas. Yung simbahan natin, naglaglagan yung mga bubong. Kisame. Nabiak yung simento, mga kapatid, sa flooring. Nagpadala ng picture sa headquarters at nag-request ng tulong. Biak yung flooring, yung simento, sira yung dingding. Wala silang magamit pagkalinggo, mga kapatid, dahil baka malaglagan sila lalo. Buti ko magsimbala tayong nakaupo lang. Kung kakilos ang Panginoon, tumatakbo na yan. Pero kahit sira yung building, walang makapagpigil sa pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. Dumaan yung baha sa Cebu na napakalakas. Pero ang Pilipino, very resilient. Kahit yung mga sasakyan nagpatong-patong na mga batid, pagdaan ng kamera, ngiti agad. Ganon ang Pilipino. Resilient, adaptable, adjustable. Kaya ginagamit tayo. Hindi tayo madaling magreklamo. Hanggat kayang tiisin. Hanggat kayang umiyak-iyak mo na lang. Pero salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. You are sealed by the Spirit of God. And the word seal has three main functions. Number one, the first is to authenticate or to certify something.
To authenticate means to prove, to be real, to be true or genuine, to confirm, to certify, to validate, to guarantee. Alam ko, marami sa inyo, naranasan nyo yan. Apply ka ng passport, kailangang tama yung birth certificate. Kung ang may asawa ka, kailangang tama yung marriage certificate. Yung walang mahanap na birth certificate, saan kukuha? Sa University of Brito. Para lang makakuha ng documents. Pero, ipa-authenticate mo yan, fake. Kaya, ang selyo na ating natanggap, sabi ni Apostol Pablo, you are sealed with the spirit of promise. Come on. Sinilyuhan ka sa isang silyo ng pangako hanggat sa araw ng katubusan. Salamat po sa silyo ng ating dakilang Panginoon. It's not about who we are. It's not about the job we've got. It's not about the profession. It's not about the talents. It's about the power of the Holy Ghost. Come on, hallelujah. We need the power. We need the fire of the Holy Ghost. Sealed to authenticate. Church, we've been here, UPC Philippines, up today. We are now 68 years old in the Philippines. Ang Amerika ay nag-celebrate sila last conference 80 years of existence. After the merger, after the dark ages of the history. And praise God, ang tao, pag magsaysinta na, anong nararamdaman? Marami ng maintenance. Pag wala sa misa, hindi pag-usapan yung tagumpay, pag-usapan, anong iniinom mo? Kasi may edad na eh. Sakit ng tuhod. Sorry ha, yung iba wala nang ngipin. Habang tumatagal ang tao, nawawala ang lakas. But I am here to tell you, the church will never grow old. The church where you and me, where we belong, will never grow older. The longer the church will exist, the church will stay young. The church will stay powerful. The church will stay holy. The church will stay on revival. That's the church where you belong. Because my Bible tells me, upon this rock I will build my church, that even the gates of hell shall not prevail against it. What we got is real. Holy Ghost is real. No matter what they say, no matter what the world will say, no matter what the devil will say, Holy Ghost is real. Come on, if you believe it, shout to the Lord. Kung wala lang Holy Spirit, Pastor Kevin, hindi tayo magtatagal. Kung walang Holy Spirit, Pastor Roger, wala na tayo. Kasi galing kami sa Canada, mga kapatid. Malaking mga simbahan doon. Ayoko na magbanggit ano mga grupo. Pumunta yung ating mga pastor doon. Pagsabi, kailangan namin ng fellowship or church. Sabi ng pastor, welcome kayo dito. Gamitin nyo ito. Instruments. Lahat yan. Tapos yung kailang Miss Hall. Alam naman sa Amerika, Canada, talagang mayroong Miss Hall yun. May kainan talaga yun. Ang laki.
ginagamit. Bakit? Wala nang tao nagsimba. What keeps you in the church is the Holy Ghost. What keeps me in preaching is the Holy Ghost. My position as superintendent, that is nothing. No superintendent in heaven. No presbyter in heaven. Anong meron sa langit? All worshipers. Kaya gusto mong umakyat sa langit, be a good worshiper. Be a praiser in the kingdom of God. Come on, clap your hands. We are here to worship God. It's all because of souls. That's the church. We need to enjoy the blessing of God. You are sealed, sister. And this is the time. If you don't have yet the Holy Ghost, the Lord is working now. The Lord is ready to pour out the Holy Spirit. Come on, hallelujah. I am here to preach to you. I cannot give you the Holy Ghost, but only the Lord can give you the Holy Ghost. Kung meron na akong kapangyarihan, bibigyan kita. Kanina ka pa'y bibigayan, but I don't have that authority. Only the Lord will give you the Holy Ghost. Bakit po? Di tao ang merong kapangyarihan o karapatan dyan. Dahil kung tao magbigay ng Holy Ghost, namimili lang yung tao. Siyempre, unahin natin, Pastor Brian, yung anak ko, yung kaibigan ko, yung best friend ko, sila nabigyan ng Holy Ghost. Eh, yung mga wag yan. Pero ang Diyos, walang tinatanging tao. Basta mahal mo ang Diyos at huwag kang mahiyang magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin mo lang ang Panginoon. And I will tell you, you will not leave from this place without being filled with the Holy Ghost, because the Holy Ghost is a real thing. The Holy Ghost is real no matter what the world will say. Come on, halaboshakarabahaya. Yalaboshakalabahaya. First is to authenticate. Kaya nga, punta kami mga kapatid doon sa San Francisco. Yung lugar ni Pastor Pats, parang mountainous, hills, valleys. Kita mo yung mga black cows. Ang daming mga baka. Pero, malaman ng may-ari kung sa kanya yan, kung merong tatak. Lahat nakakilala kay Kristo. Ang tanong, may tatak ka ba kay Kristo? At walang ibang sinasabi ang Biblia, yung tatak ng banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya kailangan nating matatakan, kailangan nating masilyuhan. Dahil ang sabi ng Biblia, sisilyuhan kayo ng Diyos ng kanyang Espiritu hanggat sa dating ng araw ng katubusan. Number 2, function is, but of course, a seal was also used and still used to indicate ownership. Parang ito mga kapatid, merong tatak, Al-Shamal. Subukan natin. Sabi ni late Pastor Lotero. Tama, Lotero. Sabi niya, pag makainom ka ng tubig na hindi talagang silyado, ito ang tawag mineral water. Pero kung mainom mo hindi tama, maging criminal water. Ownership. Hindi to pwedeng gayahin. Silyo niya ito. Kung pikiin mo man yan, pwedeng suriin yan. I-authenticate yun. Kaya pag meron kang silyo, meron kang ownership. Hindi nyo pwedeng gayahin yan, akin yan. Hindi nyo pwedeng pikiin yan, akin yan. At alam natin ngayon, mas maraming fake news kaysa totoong balita. Pero alam nyo saan mga tao pupunta? Sa fake news.
But there is a good news. The words of the Lord. Hallelujah. So, ownership shows position, shows authority, shows dominion, power, retention. We don't belong to the world. We belong to Jesus. Mga kapatid, nag-umpisa ang UPC Apostolic One God Believer. Probably, mga kapatid, 1968, na-restore tayo, 1957, or mga early Pentecost, mga kapatid, na movement sa Mindanao. Ang ingay, may taga Mindanao rito. Pinagsabihan ito mga Pentecostal, mga siraulo. Tapos para ba tayong tinatawag na mga aswang kasi daw umaakyat sa dingding. Pero hindi tayo, yung mga nanonood sa labas ang umaakyat sa dingding. Ingay! Sabi, hindi magtagal yan, mawala din yan. Mga kapatid. Yung mga nagsasabi noon na mga siraulo yan, mga maingay yan, kasama na natin. Totoo yan. Kasama na. Bakit? Walang makapaghadlang sa gawain ng Diyos. Si Apostol Pablo na naging Saulo, gustong hadlangan ang gawain ng Diyos. Pinaghuli, pinakukulong, pinagpapatay. Pero di naglaon siya rin ay tinawag ng ating dakilang Panginoon. Kaya pag ikaw ay puspos ng Holy Ghost, pinagmamayari ka na ng ating dakilang Panginoon. Come on, hallelujah. I am here to encourage Pastor Kevin, including myself. Don't go out from this place without being filled with the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Ownership. Yung una, mga kapatid, authenticate. Hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat nagsasabing, Diyos ko, ay makaakyat sa langit. Hindi nagsabi pa, nagrisaw na ahot pa. Parang Pentecostal din. Nagpapalayas kami ng demonyo. Nagpa-prophecy kami. Nag-speak in tongues din kami. Pentecostal nga. Pero hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Mga kapatid, ang importante sa lahat, puspos tayo ng Holy Ghost. Salamat sa mga trabaho ninyo. Salamat sa mga pagpapala ng Diyos. Salamat na maayos ang inyong pamumuhay dito. Salamat na ginamit kayo ng Diyos. Pero huwag tayo magkumpiyansa. Yes, Lord, I need to work. I need to earn money. But above all, God, please fill me with the Holy Ghost and fill me with the Holy Spirit. In the name of Jesus, purihin ang Panginoon, mga kapatid. Dahil tayo'y pinagmamayari na ng ating dakilang Panginoon. Tayo po ay silyado. Napakaganda. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa verse 13 ng chapter 4 ng Ephesians. Bihira lang natin marinig ito. Pero sabi niya, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Kaya nag-isip tayo noon, madalas nating marinig, huwag mong dalahin sarili mo sa mga lugar na hindi karapat-dapat. Blessed is the man that walketh not, and so on and so forth, and seated not. Huwag tayo pumasok sa maganong lugar kasi nasaktan ng Holy Spirit. But I have another interpretation this afternoon. Paano natin nasaktan ng Espiritu Santo? Minsan, sa pagdating natin sa gawain ng Diyos. Like this. Parang hindi na tayo ganadong magpuri sa Panginoon.
nasakta ng Holy Spirit. Dahil tayo nilikha ng Diyos para magpupuri sa Kanya. Sabi ko nga sa ating mga kapatiran, meron tayong member sa church noon. Malusog ang katawan, magandang katawan. Pero pagdating sa church, mga kapatid, parang walang gana magpalakpak, nakaupo lang. Paglipas na ilang taon, nakita ko siyang pumayat, nagkasakit, pabalik-balik sa ospital. Ngayon, makita ko sa church, malakas na tumakbo. Nagpupuri na. Parang wala nang gana, Pastor Roger, na umupo. Sabi ko, bakit hintay mo pang magkasakit ka bago ka magpupuri sa Diyos? Kailangan pa ba tayong magkasakit para magbigay ng papuri sa Panginoon? Hindi po, hanggat magandang ating buhay, wala tayong karamdaman, purihin natin ang ating Panginoon, sambahin natin ang ating Panginoon, ibigay natin ang ating lakas sa ating dakilang Diyos. Pwede bang purihin natin ang Panginoon? Pwede bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos? Huwag kang mahiya, brad, sister. Hallelujah in the Holy Ghost. Hallelujah. Huwag mong hayaang masaktan ang Espiritu Santo sa ating buhay. Grieve not the Spirit of God. You are sealed. Authenticate ownership. The last one is security. Thirdly, security, as I have already partly hinted. A seal also makes whatever is sealed is secured and safety. Sabi na isang mangangaral, yung mineral water na yan nasilyado. Kaya nga may mga gamot na pagbilin mo sa butika, nakalagay, don't accept if seal is broken. Dahil pag sira na yung silyo, expired na yan. Wala nang bisa yan, wala nang saysa yan. Kaya habang tayo silyado sa Espiritu ng Diyos, ingatan natin po ito. Huwag nating pabayaang masira. Kaya sabi ng isang pastor, nandoon yung silyo, nakatatak pa, nakaipit pa, nakalak pa. Makita natin sa Pasig River doon sa Maynila, lumulutang yung iba't ibang klaseng lumulutang. Pero hanggat silyado ito, hindi ito makontaminate, never can be contaminated. Dahil silyado siya. In this world where we belong, the world is full of so many things that is not in accordance to the Word of God. But thanks be to God. Amen, for the glory of the Lord. Nandito kayo, nandito tayo, nandito ang mga kapatid natin. Salamat na hanggat ngayon, may silyo ka pa rin sa Espiritu ng ating dakilang Panginoon. Masaya ka pa rin magpuri sa Diyos. Marunong ka pa rin manalangin. Marunong ka pang sumamba. Iningatan mo pa rin ang kabanalan. Bakit? Silyado tayo hanggat sa pagdating ng araw ng katubusan. Walang makapaghiwalay sa iyo sa ating dakilang Panginoon. Keep your seal intact in the Lord. Clap your hands to Jesus. Ingatan ka ng ating Panginoon. I will not leave you nor forsake you. The seal must not be broken. Don't accept if seal is broken. Thank God for our pastor. Thank God for our leaders. Thank God for the church na kung saan, mga kapatid, napalalahanan tayo palagi. Gustong kaaway, dahan-dahang sirain yung silyo. Pero salamat na pagdating mo sa simbahan, may nagpalaala sa'yo.
At narito ako mga kapatid upang palalahanan tayong lahat. Malapit na siyang babalik. Kailangan nating ang silyo ay hindi masisira. Amen. Hallelujah. The church where we belong will continue to stay strong and getting stronger every day. First and foremost, therefore, the Holy Spirit Himself is the authentication or the certification of the fact that we are indeed God's people. The Holy Spirit is the guarantee to us that we really are God's people and God's property. That is another way of talking about the assurance of salvation. Romans chapter 8 verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. If we have the Holy Spirit, He is an absolute guarantee of our final preservation, our ultimate security, and nothing and no one can pluck us out from the hands of God. Kahit anong gagawin ng kaaway, basta pospos ka ng banal na Espiritu, ang kaaway na mismo ang natatakot na huwag kang saktan. Bakit? Anak ka ng dakilang Diyos. Kaya sabi ni Jude chapter 1 verse 24, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. The word keep means to preserve, to guide, to retain in position or power, to watch over and defend, to save, to remain in good condition. Pag silyado ka, manatili ka in a good condition. Kahit masama ang paligid, masama ang mundo, manatili kang in a good condition. Dahil ang nag-iingat sa iyo ay hindi tao. Ang nag-iingat sa iyo hindi ang pera. Ang nag-iingat sa iyo hindi ang talento mo. Ang nag-iingat sa iyo ay ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen! Hallelujah! And I believe in this hour, padamihin kayo ng padamihin sa lugar na ito. Dahil malapit nang babalik ang Panginoon. It's just time to hang on to the presence of God. Stay in revival, stay on fire, and build up your faith in the name of Jesus. Preserved by God. Guide to retain in position or power. Too much violence, perilous times, wars and rumors of wars, untoward and crooked generation. But I have good news for the church in this hour today to declare that there is a spirit that is more powerful of all the spirit combined. The powerful spirit in our world today is not the spirit of the devil, not the spirit of the Antichrist, not the spirit of the enemy, but the most powerful power in the whole planet, all over the world, still the power of the Holy Spirit of the Almighty God. There is freedom, there is liberty, there is joy in the Holy Ghost, there is blessing in the Holy Ghost. Hallelujah! When I preach in churches, I always end the subject in the Holy Ghost. We are saved by grace in the Holy Ghost. We sing because of the Holy Ghost. We shout because of the Holy Ghost. We pray because of the Holy Ghost. We come to church because of the Holy Ghost. We serve the Lord because of the Holy Ghost. Because without the Holy Ghost, we are powerless. Without the anointing, we are nothing. So church, hallelujah, for the glory of God, it's time to enjoy the blessings of the Lord. It's time to magnify God Almighty. It's time to say, God, I need the power of the Holy Ghost.
I have two things before I close, mga kapatid. Pastor Roger is here. I always, sa mga matinang conferences, I have been preaching, promoting, teaching, conducting seminars. I told them, we need the power, the blessing for the church. The Bible tells us, these signs and wonders shall follow to them that believe. In my name they shall cast out devils. In my name they shall lay hands on the sick and they shall recover. They shall speak with new tongues. They shall touch and drink any deadly thing and it shall not hurt them. That's the authority given by God to the church. And to encourage everyone, sabi ng Panginoon, sa lahat na nanampalataya. Hindi sinabing sa lahat ng pastor. Hindi sinabi sa lahat ng evangelist, sa lahat ng nanampalataya, Pastor Kevin, we are here as a church. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang magiging kamay in an apostolic ministry. My prayers to the church, in my local church, in our local church, and to the UPC Philippines, I told them, I am hungry to see miracles. In these last days, hallelujah, nitong huling mga araw, kalakip yung mga milagro, kalakip yung mga tanda, kalakip yung mga bulag makakita, mga lumpo makalakad, kasama yan sa silyo na inilagay ng ating dakilang Panginoon. And hallelujah, in this ECF fellowship under Pastor Kevin Estrimos, I am here to tell you and to prophesy, it's time for the church to move in an apostolic power. Shout amen. Hallelujah. Apostolic power for the church. It's time, mga kapatid, it's time. It's time for the church really to move, mga kapatid. Amen. Hindi tayo narito para hanggang upo lang tayo, no? Sa lahat na nampalataya, praise singer, musician, pastor's wife, pastor's kids, everyone that believes, these signs and wonders shall follow. Hallelujah. In my name, hallelujah. These signs and wonders shall follow to them that believe. The church will grow. Book of Acts revival. People got healed. And people, they were looking for the church. And I believe, bago mag-rapture, mga kapatid, ibibuhos ng Diyos ang dakilang revival. Hallelujah. Sabi ng ating missionary, pumunta sa church, Pastor Roger, sabi niya, represent niyo, you are rising to another level. But in every level, there is another devil. You will fight another devil. Another level, another devil. But don't worry. God is with us. God is with us. Mga batid, I was so hungry. I'm so hungry. Sa church, crusade twice a month. Maraming mabaptize. Merong 60, merong 80, merong mahigit 100 bawat buwan ang mabaptize. Maraming pinagaling, maraming umuwi. Salamat sa Panginoon. Totoo ang lugar na ito. May Diyos dito. Pinagaling ako. Lately, merong isang engineer kasama ang misis niya. Nag-search map sa Facebook. Nakita ang Park Church.
sinubukan lang pumunta linggo ng hapon, may simba sa umaga, may simba sa hapon. Pumasok mga kapatid yung mag-asawa. Pagpasok ng mag-asawa, nagsabi yung babae sa akin nung umatin ako ng Bible study ng Wednesday, sabi niya, Pastor, pagpasok namin, di namin alam ano aming naramdaman. Nakita ko ang napakaliwanag doon sa may pulpit, may liwanag na bumaba at nakita namin yung liwanag. At habang ang liwanag na yan ay lalong nagliliwanag sa aming mga mata, umiiyak kami at umiiyak. At ang sabi ng mister, hindi ko alam bakit nung pagsabing magpabautismo, nagpabautismo ako agad. Di ko alam aking ginawa, pero tinanggap ko ang Panginoon dahil may Diyos sa lugar na ito. Yun ang ating kailangan itong huling mga araw. Ang Diyos ang kikilos through the power of the Holy Ghost. Come on, let's believe it for the glory of God. Let us shout for the power of the Holy Ghost. Your preacher today is hungry for miracles. Your preacher today is hungry for an apostolic revival. But on the other side, let's accept the reality. Pastor Brian, maraming umuwi, pinagaling. Pero, pagdating ng sunod na linggo, ilan na lang makita mong bumabalik. Nagbaptize ka ng 80, sana sila. Merong babalik na 20, 30. Pero itong nakita ko mga kapatid na kaibahan. Marami naman pinagaling sa time Jesus Christ. 10 kitungin, isa lang ang bumalik. Pero sa church, makita mo rin talaga yung taong silyado. May mga may edad na ng 70, 80, hirap na maglakad. Yung iba may tungkod na. Pero alas 7 pa lang ng umaga, maaga, hirap na pumasok. Hirapan na alalay na mga ushers. Opo mga kapatid, hindi aalis hanggat di matapos ang simba. May edad na yan. May sakit na yan. Anong dahilan? Bakit nandoon siya? It's because of the Holy Ghost. What keeps us here is the Holy Ghost. Kaya ang sabi mga kapatid na isang evangelist natin, well-known evangelist, the greatest prophecy in these last days. Yes, we have apostolic ministry, healings, miracles. Pero di na natin maiwasan, maraming pinagaling pero hindi maglilingkod sa Diyos. Pero sa mga taong pospos ng Holy Ghost, kahit may sakit yan, kahit may problema yan, kahit magulo ang buong pamilya, makikita mo pa rin yan sa simbahan. Makita mo yang magpupuri, magsasamba. Hindi yan aalis. Bakit? Ang sabi na po ng ating binasa, sila ay nasilyuhan hanggat sa pagdating ng araw ng katubusan. Come on! Hallelujah! 14 years, mga kapatid! Pero hanggat may silyo ka, hindi ka lang hanggang 14 years, hanggat sa magbabalik ng ating dakilang Panginoon, magsama-sama tayo doon! Come on, hallelujah! Sige, purihin natin ang Panginoon, hallelujah! Hanggat silyado, huwag nating sayangin ang salita ng Diyos. You are sealed until the day of redemption. Maraming pinagaling, pero walang Holy Spirit, mawala. May mga taong may sakit sa church, hindi gumaling. Hanggat ngayon, may sakit pa din, pero nanatili. Bakit? Silyado. Silyado. Anong klaseng silyo yan? Silyo ng banal na Espiritu. Nabanggit kanina na ating mga praise singers. Luke 24:49.
nabanggit ni Sister Nika, tarry ye in Jerusalem. Tininan ko, Pastor Roger, yan sa King James, sa New Living at saka sa Amplified. Sa King James sabi, tarry ye in Jerusalem. For what purpose? Until you be endued with power from on high. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa Jerusalem hanggat kayo ay mapunuan ng kapangyarihan mula sa itaas. Then the New Living Translation, sabi doon, stay. Remain, o tarry, remain, and stay. Ilang araw sila nag-antay doon nung Sir Jesus Christ ay na-resurrect. Sabi ng Panginoon, antayin niyo sa Jerusalem ang pangako. Huwag kayong humayo, huwag kayong mangaral. 40 days ang mga apostoles nandoon sa Upper Room. Ilang araw sila nag-antay doon? 10 days to complete the 50 days for Pentecost outpouring. 10 days. Sabi ng Panginoon, wait, tarry, stay, remain, don't go until you be endued with power. Huwag kayong umalis. Manatili kayo. Diyan lang kayo hanggat kayo ay mapunuan ng kapangyarihan mula sa itaas. Please, allow me to say this. Just allow me to say this. Ilang araw sila nag-antay? 10. Anong ginawa? Nanalangin, nag-ayuno, nagpupuri. Pagkatapos noon, nangaral si Apostol Pedro, 3,000 agad. Pastors, Pastor Roger, Pastor Kevin, all the pastors, and to all the brothers and sisters. Sabi ng Panginoon, stay in Jerusalem. Ang tanong natin ngayon, saan yung ating Jerusalem? Punta ba tayong Israel? No. Your Jerusalem is the church. This is the place for you to stay. And just please allow me to say this. Gusto nating mapospos ng Holy Spirit. But we don't want to stay. Paglapit sa altar, taas ng kamay, alis. Paano tayo mapospos ng Holy Spirit? God said, stay, remain, tarry. Nung una, mga kapatid, unang pagkasilang ng Pentecostal movement sa Mindanao, pag-awitin pa lang yung How Great Thou Art, pagtaas ng kamay, nag-iyakan na mga tao. Ang mga tao, natutumba, bumabagsak, gumugulong, mga kapatid. Walang instrumento noon, walang microphone noon, walang itong mga gamit. Manual ang gitara, mga kapatid. Wala pa, sintonado pa yung gitara. Pero pag umawit na kasama ang puso, pagtaas ng kamay, may mga luha agad. May mga nag-iyakan. May mga napuspos ng banal na espiritu. May mga tao nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Huwag tayong pumayag, mga kapatid, na matakpan ang ating kauhawan ngayon na hindi na natin madama. Yun din ang magdadala sa atin doon sa kaharian ng langit. Huwag nating sayangin ang banal na espiritu sa ating mga buhay.